Morning po sa lahat, sa mga kababayan natin. So, next episode na po ito tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, kasi pinipressure ng administrasyong Marcos na may ano na talaga, masimulan na talaga na ang impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. So, dito natin kasi dito natin makikita if i-elaborate ko lang sa inyo if sure win ba talaga ang administration Marcos na ma-impeach si Vice President Sara, o sure win ba talaga ang si Vice President Duterte na manalo sa impeachment case against sa administration. So, titingnan natin yung mga So, actually, may 24 na senator na elected ngayon. So, yung i-elaborate ko lang muna, yung nanalong mga senator is si Senator Camille Villar, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Ben Tulfo, Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, Senator Lito Lapid, Senator Rodante Marcoleta. So, yan po ang 12 na nanalo ngayon. So, plus add-on natin yung kasamtangang 12 na rin na nakaupo kasi by 2028 pa sila magi-expire yung term nila. So, sila yung possible na tatakbo, re-electionist. So, si Senator Mark Villar, Senate President Chis Escudero, Senator J.B. Ercito, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Ligarda, Senator Miguel Subiri, Senator Robin Padilla, Senator Joel Villanueva, Senator Risa Hontiveros, Senator Rafi Tulfo, Senator Alan Cayetano. So, na total po sila lahat is 24. So, makikita natin ngayon na ang hatak talaga ng mamamayang Pilipino. Of course, makikita mo talaga yung mga tatakbo by 2028 na senator. Yung mini-mention ko ngayon, tatakbong senator, majority yun susuporta talaga kay Vice President Sara. Dahil una, pag-endorse sila sa mga Duterte, malakas ang hatak ng mamamayang Pilipino pag maka-Duterte ka. So, makikita natin sa last 2025 election, last May. So, imagine, kahit na maraming nagko-comment, nagla-live na dinaya yun kasi yung mga PDP laban na straight sa Vice President Sara Duterte at Pangulong Duterte nanalo sa Mindanao at saka Visayas. Dating ng Luzon, natalo. So makikita mo talaga yung mga re-electionist na senator na this coming 2028, possible talaga na ang susuportahan nila sa impeachment is pro Duterte. So, makikita natin dito. So, Duterte at saka Marcos. Duterte, BBM versus Marcos. O ilan ang percentage ng BBM at saka Duterte sa impeachment case. If ever, ngayong araw na i-impeach si Vice President Sara, magkano ang possible, ilan ang boboto na senador na ma-impeach si Vice President Sara at ilan ang boboto na
na hindi ma-impeach si Vice President Sara. So i-divide natin yung sa grupo ni President Bongbong Marcos at saka grupo ni Vice President Duterte. So kasi na detalye ko na yung 24 na mga senador. So mag-start tayo na si Camille Villar. So although alyansa si Camille Villar, alyansa siya ni Pangulong Bongbong Marcos, pero but then sinuportahan siya ni Vice President kasi pag hindi siya in-endorse nung last 2025 election, hindi siya mananalo ng senador. So possible ang boboto dito sa impeachment na hindi talaga matutuloy, hindi talaga ma-impeach si Vice President Sara. Possible for me lang ang iboboto ni Camille Villar is papabor siya ni Vice President Duterte. So next, Senator Mark Villar. So for me, same talaga ang reason ni Senator Mark Villar kasi makikita niya ang hatak ng mamamayang Pilipino sa mga Duterte. So parang Duterte pa rin ito si Senator Mark Villar ang iboboto. So Senator Kiko Pangilinan. So of course, Senator Kiko Pangilinan kasi hindi naman actually si Senator Kiko Pangilinan pro-opposition talaga ito. So makikita mo na hindi talaga ito susuporta. So possible BBM administration. So lagyan natin ng isang guhit. So si Bam Aquino, Senator Bam Aquino. So nanalo siya ngayon. So possible standard bearer po ito ng opposition. So ilagay natin ni BBM ng administration. So Senator Bato de la Rosa. So alam naman natin na dating kaalyado talaga ito noon at hanggang ngayon. Lagay natin sa Duterte dito. So Senator Chis Escudero. Senator Chis Escudero, neutral ka talaga yan kasi para yung makikita mo yung barko o yung bangka na parang palutang-lutang. Kasi pag na-feel niya na dehado siya, parang ganun talaga ang sistema ni Senator Chis Escudero. So for me, parang pumapabor siya ngayon ni Vice President Sara Duterte kasi nakikita niya pag na-endorse siya ni Vice President Sara Duterte, malaki ang tsansa niya na manalo ng election this coming 2028 if magre-elect siya ng Senado. So possible ang boto natin dito is undecided na lang ito. Undecided na lang. Decide. Decided. So Senator Bongo. So makikita mo talaga. So Senator Bongo is pro Duterte talaga. Senator JB Ejercito, pro Duterte. Senator Jinggoy Estrada, pro Duterte. Senator Amy Marcos, of course, pro Duterte talaga yan, hindi talaga ma-impeach. Senator Ben Tulfo, so BBM yan. So Senator Ping Lacson, BBM yan. Senator Soto, BBM yan. So Senator Alan Cayetano, Duterte yan. Senator Pia Cayetano, BBM yan. Senator Raffy Tulfo, BBM yan. Senator Risa Hontiveros, BBM yan. Senator Joel Villanueva, Duterte yan. Senator Robin Padilla, Duterte yan. Senator Lito Lapid, BBM yan. So Senator Rodante Marcoleta, Duterte yan. Senator Mig Zubiri, Duterte yan. Senator Loren Ligarda, undecided pala si Senator Loren Ligarda. Sherwin Gatchalian, BBM yan. So dito, so out of 24 naman senador, possible ang boboto ng pro Duterte at saka papabor sa impeachment. Tinototal natin sa part ng pro
impeachment na gusto talagang ma-impeach si Vice President Sara. So makikita mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So sa part naman ni Vice President Sara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 yung pumapabor sa na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Then merong 2 undecided, si Chis Escudero tsaka si Senator Loren Regala. Pero rest assured na papabor yan sa mga Duterte. So makikita mo talaga na super majority, kahit na ma-impeach, kahit na ipurso talaga ng administration, kahit na ipurso ng mga senador ang impeachment trial court, kahit na ipurso ng mga congressman ni House Speaker Martin Romualdez ang impeachment, hindi talaga mai-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi pagdating sa Senado, makikita mo talaga ang super majority na suporta, alyansa ng mga senator. Kasi makikita mo talaga, for example, if ako yung senator, so re-electionist ako by coming 2028. So makikita ko talaga sa survey na from Luzon, Visayas at saka Mindanao, ang tinitingala talaga nila is ang serbisyong Duterte. So what if pag pumabor ako sa impeachment tapos nanalo si Vice President Sara ng 2028 election, so paano na lang ang political agenda ko, 'di ba? So same sa situation ngayon sa mga congressman. So pag feel nila na mananalo si neutral kasi sila ngayon, kasi feel nila pag i-endorse sila ni Vice President Sara, malaki ang tsansa, malaki ang hatak ng mamamayang Pilipino sa kanila pag in-endorse sila ni Vice President Sara. So again, my next topic natin is hindi talaga natin titigilan ng impeachment na ma-pursue ito. Please subscribe my YouTube channel and follow na para kayo sa YouTube channel ko po, para ma-update kayo sa mga views ko. That's all po at maraming salamat. Magandang